Hindi na ako bumalik sa mundo ng mga fairies dahil alam kong hindi roon tatanggapin si Sebastian. Mabuti na lang at nagmana si Sebastian sa kanyang ama. Wala siyang powers na kagaya ko. Normal ang naging takbo ng aming buhay hanggang sa siya'y magkaasawa at nagkaroon ng mga anak. Sina Alice at Elvis. Masaya at puno ng pagmamahalan ang pamilya. Pero naudlot yon ng sabay na namatay sa isang aksidente. Sina Sebastian at sina Ida. Biglang naulila ang aking mga apo. Simula noon, ako na ang itinuring nilang ina, ama at lola. Noong una'y inakala ko na walang taglay na kapangyarihan ng aking mga apo. Pero isang araw, nagulat na lang ako na itong si Elvis, batang-bata pa siya noon, dumating. Umiiyak at takot na takot siya. Ako po? Wah! Balaka! Lola! Balaka! Doon ko nalaman na may taglay na kapangyarihan si Elvis na namana niya sa pagiging fairy ko. Para sa mga hayop ang kanyang kapangyarihan. Kailangan lang niyang matanggap at matutong gamitin ito. At si Alice naman, nasa halaman ang galing. Sabi ko na nga ba, totoo mga fairies po talaga kayo. At utang ko po ang buhay ko sa inyo. Niligtas niyo po ako. Salamat po. Sobrang salamat po. Walang anuman, apo. Kaming mga fairy ay talagang sinilang kami, nilalang kami para makatulong sa mga tao. Pag-alaga ng mga hayop, ng mga halaman, at ayan, sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, lola ko na po kayo. Para na po talaga ako sa Cinderella. May fairy grandmother na po ako. Oh, di namin mo na rin. Ginagaya mo ang story niya ng Cinderella. Ay, hindi naman sadya yun eh. Nagkataon lang. Oh, bawal mapikon, di ba? Peace dapat. Oo naman, Ate Alice. Hindi na ako mapipikon. Lalo naman ako. Good boy naman talaga ako, di ba, Lola Goreng? Ay, ikaw? Talaga naman, good boy na good boy ka. Nuknukan ka ng pilyo. Lola Goreng naman eh. Pero gwapo. Ano, Goreng? Pwede po ba ako maging fairy? Wala ka naman dugong fairy. Eh, kahit na. Pwede ako assistant. Good idea. Sa akin ka mag-apply. Bagay ka kasing assistant ko eh. Daig kayo ng lola ko, hindi siya Ang harap siguro maging fairy, Ate Alice, no? Ang harap siguro ng fairy na may powers. Siyempre, masarap. Pero mahirap din eh. Masarap kasi makakatulong ka sa mga kapwa mo, tsaka sa kapaligiran mo. Pero siyempre, mahirap din. Kasi walang pwedeng makaalam. Kasi siyempre, baka mag-iba yung tingin nila sa'yo, o di kaya saktan ka nila. Parang si Superman tsaka si Batman. May powers nga sila pero ang laki pa rin ang responsibilidad nila. Kaya mahirap talaga maging fairy. Hindi biro yun. Pero sana talaga, Ate Alice, maging fairy na ako. Gusto ko kasi gawin yung mga ginagawa mo eh. Wow! Ang galing-galing talaga!
Ate Alice, kapag ako ba ang kumausap sa kanila, maririnig ba nila ako? Sasagutin ba nila ako? Gusto nila kapag kinakausap sila. At saka alam din nila kung mabait ka. Nagpapasalamat din sila kapag inaalagaan sila, pero syempre, hindi sila makakapagsalita. Pero pinapakita nila yung pagpapasalamat nila sa pagtubo nila at saka sa pagiging malusog. Alam na ni Moira ang sakit ng family namin. Wala na akong choice kundi tanggapin siya sa family. Bati na kami pero hindi pa kami close. Hindi pwede. Inibawalan ako ni Lola Goring na makapag-usap sa taong ibang lugar. Hindi mo nga pwede makita si Ate Alice eh. Lalo na si Moira. Hindi nga talaga pwede. Hindi mo siya pwede makita. Tsaka, di pa ako sure kung pwede natin siya pagkatiwalaan. Kaya, no way! Sino kausap mo, Kuya Elvis? Ano yun? Ibon? Pati Ibon kaya mo maging friend? Kanina ka pa ba dito? Hindi naman, ngayon lang. Sana magkaroon din ako ng mga pets. Turuan mo naman ako kung paano mag-alaga ng mga hayop. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Basta, hindi pwede. Wala ka naman powers, no? Kahit na, sabi ni Ate Alice, kaya naman mag-alaga ng mga halaman kahit walang magic eh. Hindi ganda sa mga hayop. Kaya mo ba to? Manood ka. Papalapitin ko yung ibon. Kaya mo ba yan, Kuya Elvis? Oo naman. Mag-ingat ka, Kuya Elvis. Huwag kang makulit. Nasisira kong sensation ko dahil sa'yo. Takbo na, Moira. Hindi ko na kaya.